Magandang araw po sa ating lahat mga kapatid at welcome po sa ating pagninilay sa araw na ito. Ipinagdiriwang po ng simbahan natin ngayon ang Exaltation of the Holy Cross. Sa una pong pagbasa mula sa Book of Numbers in chapter 21 verses 4 to 9 ay ipinahayag po sa atin ang karanasan o sinasalaysay sa atin ang karanasan ng mga Hudyo kung sino po ang Diyos. Nung sila po naglalakbay sa ilang patungo sa lupang ipinangako ng Panginoon, nagkaroon po ng pagkakataon o ng panahon na sila po ay nagalit at nag-complain kay God, and they also complained against Moses. At nagalit ang Panginoon at sila ipinadalhan ng maraming ahas at tinuklaw sila at marami pong namatay. Na-realize ng mga tao ang kanilang pagkakasala sa Diyos. Kaya lumapit sila kay Moses at sinabi nila, Moses, magdasal ka naman kay Lord, ipagdasal mo kami na kami patawarin sa aming pagkakasala upang itong mga ahas na ito ay mawala at hindi po tayo lahat mamamatay dito sa ilang. Kaya si Moses, dali po siya nanalangin, nagpipray po siya kay God. At nang magpray siya kay God, ang sagot ng Panginoon, sabi niya kay Moses, Moses, gumawa ka ng isang ahas na tanso at ilagay mo sa isang poste, at kung sino mang nakagat ng ahas, sino mang natuklaw ng ahas, ay magagaling. Sino mang matuklaw, natitingin sa ahas na sa tanso na ahas na ito, sa ahas na tanso, ay sila'y gagaling. Mabubuhay sila, at gayon nga ang nangyari. So dito pa lang sa karanasan ng mga Hudyo, matanto na nila kung sino po ang Diyos para sa kanila. Ang Diyos ay isang Diyos na maawain, isang Diyos na mapagpatawad. Ngunit meron pong isang image na nabuo. Kahit man naranasan nila ang awa at pagpapatawad ng Diyos, ang pagpapagaling ng Diyos sa kanila, meron pong isang image na nabuo. Yung image na sinasabi natin na punishing God. An image of a punishing God. Nung nagreklamo sila, pinadalhan sila ng mga ahas at tinuklaw sila at maraming namatay. At they always attributed this experience in the desert as punishment from God. So mga kapatid, dito po, meron po silang image na ang Diyos ay nagalit. God is an angry God, and God is a punishing God. That He always punishes. He always punishes our sins, our mistakes, our complaints. So itong image na ito yung dala-dala ng mga Hudyo. Kaya kapag nagkakasala, kapag meron naman silang mga misfortune sa buhay, ito po ay they always attributed this as punishment from God. Maging tayo din naman mga kapatid, maging tayo din naman ay sinasabi natin na nagalit ang Diyos. Maging tayo ng mga Kristiyano ay meron po tayong image sa ating isipan na ang Diyos ay magagalit. Ang Diyos ay nagpaparusa sa atin. Kaya yung ating image of a punishing God ay niliwanag ng Panginoon pagdating dito sa New Testament. Kaya there was a shift, there was a paradigm shift, may pagbabago ng image pagdating sa New Testament. Sa ating pangalawang pagbasa mula po sa sulat ni San Pablo to the Philippians, chapter 2 verses 6 to 11, ay sinasabi po na ang Panginoong Hesukristo ay nagpakumbaba, bumaba siya, nagpakumbaba sa kanyang sarili at naging masunurin sa kalooban ng Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. At doon sa kamatayan ng Panginoon sa krus, tayo ay iniligtas niya, tayo ay pinatawad ng lubusan, tayo ay inangking muli upang hindi na tayo mawalay sa Panginoon. So, mga kapatid, makikita po natin ang image ng Diyos na hindi po siya magalitin na Diyos, hindi po siya mapagparusang Panginoon, bagkus siya po yung Diyos na mapagligtas, nagliligtas, Diyos na nagpapatawa, Diyos na nagsasakripisyo. Ang ating pong gospel ngayon ito ay pinatutuhanan ng ating gospel ngayon. John chapter 3 verses 13 to 17. Ano sabi ng Panginoon? For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son to the world to condemn the world, to punish the world, but
but to save the world. Ito yung sinasabi sa atin. Napakagandang balita mga kapatid, na ang Diyos ay hindi po Diyos ng galit. Ang Diyos ay hindi po Diyos ng pagpaparusa, kundi ang Diyos ay Diyos na mapagmahal. Ang Diyos ay Diyos na mapagligtas. Ang Diyos ay Diyos na mapagpatawad. Ito po yun. Ito po yung sinasabi sa atin ng ating gospel. God so loved the world. The only thing that God can give us is love. Loving us. Forgiving us. Hindi po siya magalitin. Hindi po nagkikimkim ng galit ang Diyos sa atin. Ano ba? Pagnilayan po natin na ang Diyos ay pag-ibig. Ito yung sinasabi ni St. John sa kanyang first letter, St. John chapter 4, verses 8 and 10. Sabi niya, God is love. At sabi naman ni St. Paul, ang pag-ibig ay hindi nagkikimkim ng galit, hindi magalitin, hindi nagtatanim ng sama ng loob ang pag-ibig. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagtatanim ng galit sa atin. Ang Diyos ay hindi po mapagparusa, kundi ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad at mapagligtas ng Panginoon. Now, ngayon, atin pong alalahanin na ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang pagliligtas, ang kanyang pagmamahal sa atin ay lubusang inihayag diyan sa krus ni Jesus. Ang kamatayan ng Panginoon diyan sa krus ay lubusang pagpapahayag ng pagmamahal sa atin ng Diyos, ng pagpapatawad sa atin ng Diyos, sa kanyang pagkupkup sa atin, sa kanyang pag-angkin, sa kanyang pagliligtas sa atin, sa kanyang pagyakap muli sa atin mga kapatid. Ito pala yun. Ang exaltation of the cross is all about the fullness of grace na inihayag at ibinuhos ng Diyos sa sanlibutan. At iyan ay naganap sa krus. Ang exaltation of the cross, mga kapatid, ay tungkol pala sa lubusang pagmamahal ng Diyos na sakop ang buong mundo. Lahat po tayo ay minahal ng Diyos. At ito'y inihayag dyan sa krus. Ang exaltation of the cross, brothers and sisters, ay tungkol po ito sa lubusang kapangyarihan ng Diyos, na ang kapangyarihan niya ay tumalo sa kapangyarihan ng kasalanan at kapangyarihan ng kaaway ng kanyang kalaban, ng demonyo. So, ibig pong sabihin, the exaltation of the cross is a celebration of God's grace na ibinuhos dito sa krus. Lubusang ibinuhos niya dyan sa krus. It's a celebration of God's mercy and love. Diyan sa krus, ibinuhos ng lubusang pagmamahal ng Diyos. Ito po ang celebration of the absolute power of God over the enemies, over sin. Kaya diyan sa krus naganap ang pagpapatawad sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, exaltation of the cross is a revelation of the true image of God. Sino ba ang Diyos? Kung noon ay iniisip nila na ang Diyos ay mapagparusa, ang Diyos ay magalitin. Dito po sa exaltation of the cross, ipinahayag sa atin, ang Diyos ay hindi po Diyos na magalitin, hindi po Diyos ng parusa, kundi siya po ay Diyos ng pagmamahal, pagpapatawad, ng awa. Siya po ang Diyos ng kapangyarihan, at ang kapangyarihan ay hindi po pagpaparusa, kundi kapangyarihang magpatawad. So, may napakagandang balita po sa atin mga kapatid. Really good news. Exaltation of the cross is the good news for all of us. Dahil sa krus naganap ang ating lubos na kapatawaran, naganap ang lubos na pagbibigay ng biyaya ng Diyos sa mundong ito, naganap sa krus ang pagpapahayag ng kanyang lubos na kapangyarihan laban sa kanyang mga kalaban. Kaya lahat tayo naligtas. Purihin po natin ang Panginoon mga kapatid. At dito po, titignan po natin mga kapatid, na ito po bang ating pagkaunawa. Minsan iniisip natin na kapag mayroong mga misfortunes na mangyayari sa atin, lalo na ngayong pandemic na ito, sinasabi, this is a punishment from God. Take note mga kapatid, and always remember, God is not a punishing God,
But He is a loving, compassionate, merciful, and forgiving God. Kaya paano po natin unawain itong mga misfortunes sa buhay natin? Ganito po pala mga kapatid. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng Kanyang kautusan upang tayo ay walang ibang tatanggapin kundi ang mga pagpapala. Kaya kapag susunod po tayo sa kalooban ng Diyos, tayo po ay lahat tatanggap ng Kanyang pagpapala. Blessings. No? Blessings ang tatanggapin natin. Ngunit kapag tayo ay susuway sa Kanyang kalooban, hindi po blessings ang ating tatanggapin, kundi ang ating maratnan ay ito yung mga misfortunes sa buhay. Sino pong nagbigay ng misfortunes? Take note, hindi po si God. Hindi po ang Panginoon. Hindi po niya kalooban na merong kang misfortunes, merong mga unhappiness, merong mga sadness sa buhay natin. Sino po ang may kalooban nito? Sino pong may gusto? Walang iba kundi tayo. Dahil ang kasalanan is a separation from God. Sino po bang gumusto na tayo magkasala, na tayo gagawa o susuway laban sa kalooban ng Diyos? Hindi po ang Diyos, kundi tayo. Kapag tayo susuway sa kalooban ng Diyos, hindi po pagpapala ang ating pupuntahan, kundi misfortune sa buhay natin. Kaya huwag po nating i-attribute kay Lord na punishment kapag meron kang hindi magandang naranasan sa buhay mo. Don't blame God na pinarusahan ka ng Panginoon. Hindi po kalooban ng Panginoon na parusahan ka, na parusahan tayo. Ang Kanyang kalooban lamang ay iligtas tayo. Ang Kanyang kalooban lamang ay maging masaya tayo. Ngunit tayo po, ang ating kalooban, sumuway po tayo kay God. At dahil sumuway tayo, whatever misfortunes or mga unexpected na hindi magagandang pangyayari sa buhay natin, these are logical consequences of our decisions to separate, to go away from God. Kaya mga kapatid, huwag po nating i-blame si God kung tayo po ay nakakaranas ng hindi magaganda ng mga pangyayari sa buhay natin. Dahil ang Diyos ay hindi po Diyos ng kaparusahan, hindi po Diyos ng galit, bagkus siya ay Diyos ng pagmamahal, ng pagliligtas, ng pagpapatawad. Kaya kung tayo magbalik loob sa Kanya, God will always embrace us again, will always forgive us again. God will always love us forever. Kapag tayo ay matanto natin at magbalik na tayo sa Panginoon. So mga kapatid, napakagandang balita ngayon sa ating pagdiriwang ng exaltation of the cross. Pag makikita mo ang cross, always remind yourself, the fullness of God's love has been poured to us through the cross. The fullness of the power of God has been revealed, and this power of God is not the power to punish, but the power to save. The fullness of God's grace has been poured down to the world in that cross. Kaya, whoever believes in Jesus hanging in that cross, who died in that cross, sabi ng Panginoon, will have eternal life. Kaya, purihin po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Sana po tayo lahat ay pagpalain ng Diyos sa ating pagdiriwang ngayon ng exaltation of the cross of Jesus.